Makalipas ang ilang oras, ginamit ni Alice ang kanyang mahika upang pagalingin ang mga sugat ni na Arthur at Elijah. Ginawa rin niya ito kay Elijah hanggang sa tuluyan silang makarecover. Habang ginagamot siya, hindi maiwasan ni Elijah na mamangha sa lakas ni Alice bilang isang emitter. Naisip din niya na si Reynolds ay isang AA-ranked adventurer at dating leader ng Twin Horns. Napansin ni Arthur ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at tinanong kung may problema. Ngunit sinabi ni Elijah na ngayon lang niya lubos na naintindihan kung bakit ganoon siya kalakas dahil mayroon siyang kahanga-hangang mga magulang. Napangiti si Arthur sa sinabi nito, at sumang-ayon din si Eleanor. Napatawa si Elijah at inaming medyo naiinggit siya. Kinabukasan, nang tuluyan na silang gumaling, nagpasya silang umalis. Ayaw ni Eleanor na umalis agad sila kaya nagwala ito at sinabing gusto rin niyang sumama. Pinigilan siya ni Reynolds at ipinaliwanag na kailangan munang magsarili ng mga lalaki. Samantala, nanatili si Sylvie sa bahay upang matulog buong araw. Pagkaraan, dumating sina Arthur at Elijah sa palengke. Tinanong ni Arthur kung ano ang layunin nila ngayon. Sinabi ni Elijah na kailangan nilang bumili ng mahahalagang gamit habang nananatili sa budget. Sumang-ayon si Arthur at inabot sa kanya ang isang bag ng mga gamit na binili niya. Nag-alangan si Elijah at tinanong kung sigurado ba siya rito. Katulad ng pagtulong niya sa pagpasok sa akademya, pakiramdam niya sobra na ang ginagawa ni Arthur para sa kanya. Ngunit tiniyak ni Arthur na ayos lang iyon dahil iniligtas naman niya ang buhay nito. Ipinaalala ni Elijah na kung ganoon, kailangan din niyang makahanap ng paraan upang makabawi. Kung hindi dahil kay Arthur, baka bangkay rin niya ang natagpuan sa ilalim ng labyrinth. Biglang bumigat ang usapan kaya nagbiro si Arthur na dapat magtrabaho si Elijah para sa kanya habang buhay. Agad itong tumutol ngunit tumawa lamang si Arthur at tumakbo palayo. Napilitan si Elijah na habulin siya habang sumisigaw na huwag siyang iwan dahil baka mawala siya sa bayan. Habang naglilibot sila, si Jasmine naman ay nasa isang inn at tinatanggal ang huli niyang benda. Biglang dumating si Helen at naghagis ng mansanas upang subukan siya. Agad itong hiniwan ni Jasmine gamit ang kanyang maikling espada at sinalupa ang mga piraso. Dahil dito, nakumpirma ni Helen na magaling na siya. Humingi ng paumanhin si Jasmine ngunit pinagalitan siya ni Helen at sinabing magpasalamat na lang siya sa paghihintay nila habang nagpapagaling siya. Ngumiti si Helen at sinabi na mahirap ang susunod nilang quest kaya mas mabuting sumama siya. Sandaling natahimik si Jasmine hanggang sabihin ni Helen na magsalita na siya kung may gusto siyang sabihin. Nagulat si Jasmine kung gaano siya kadaling basahin ngunit naging tapat siya at humiling na pwede bang maghintay muna sila bago umalis dahil may gusto pa siyang gawin. Kaagad namang pumayag si Helen at sinabing matagal na silang magkasama kaya alam niya ang iniisip ng kanyang cute na nakababatang kapatid. Samantala, marami nang nabiling gamit si Elijah ngunit sa dami ng kahon na hawak niya ay hindi na niya makita ang nasa harapan. Hindi pinansin ni Arthur ang paghihirap niya at iniisip pa kung saan susunod pupunta. Sinubukan ni Elijah na sabihing sapat na iyon ngunit imbes na tumigil, nagpahinga muna sila sa isang mesa upang uminom. Huminga ng malalim si Elijah at sinabing pakiramdam niya ay buhay ulit siya. Natawa si Arthur at sinabing huwag siyang owa, ngunit iritadong sinabi ni Elijah na baka gusto nitong siya naman ang magbuhat. Tinanong ni Arthur kung bakit hindi niya gamitin ang kanyang dimension ring. Biglang natigilan si Elijah na tila ngayon lang niya iyon naisip. Inamin niyang tama nga si Arthur kaya sinabi nitong minsan talaga ay makakalimutin siya. Biglang natahimik ang dalawa nang makita nila ang tatlong batang masayang nag-uusap sa bayan. Hindi nila maiwasang pagmasdan ang pagkakaibigan ng mga ito. Bumigat ang pakiramdam kaya nagpasya si Arthur na magpatuloy dahil may kailangan pa silang bilhin. Samantala, pumunta si Lucas sa guild at pilit na hinihingi kay Caspian ang impormasyon tungkol kay Note. Hindi siya pinansin ni Caspian kaya nawalan ng pasensya si Lucas at tinanong kung nakikinig ba ito. Nang hindi pa rin sumagot, nagbanta si Lucas na hindi siya kayang suwayin ng isang guildhead lamang. Kalmadong humarap si Caspian at sinabing dahil sa Three Kingdom Alliance, naging international na ang Adventurers Guild kaya humigpit ang mga patakaran nito. Hindi na sapat ang pagiging Wikes upang magkaroon ng espesyal na pribilehiyo. Ipinaalala rin niyang hindi naman adventurer si Lucas kaya wala siyang obligasyong sundin ito. Galit na galit man, wala nang naisagot si Lucas at nagbantang hindi pa ito tapos. Habang pauwi,
Walang tigil siyang nagrereklamo at sinisisi si Note sa lahat. Tinanong siya ng mga bantay tungkol kay Sebastian dahil hindi pa ito bumabalik ngunit sinabi lamang ni Lucas na wala siyang pakialam. Samantala, matapos patulugin ng isang empleyado ng guild, nakapasok si Sebastian sa data room. Wala siyang nakitang impormasyon tungkol kay Note ngunit nakita niya ang profile ni Jasmine at nalaman niyang miyembro ito ng Twin Horns. Kinagabihan, nasa kwarto si Arthur at nakatitig sa maliit na kahon habang iniisip ang gagawin dito. Lumapit si Sylvie at tinanong kung ano iyon. Sinabi agad ni Arthur na hindi iyon pagkain, ngunit sinabi ni Sylvie na gutom siya at may naamoy siyang masarap. Inilabas ni Arthur ang mana core at agad itong kinumpirma ni Sylvie. Tumalon siya upang kainin ito ngunit mabilis siyang naiwasan ni Arthur. Paulit-ulit siyang sumubok ngunit napigilan pa rin siya. Naiinis na sinabi ni Sylvie na huwag maging madamo at hayaan na siyang kainin iyon. Mahigpit namang sinabi ni Arthur na hindi pwede dahil pinag-aaralan pa niya iyon. Habang iniisip niya ang maliit na kahon ng singsing, kumatok si Eleanor at sinabing tinatawag siya ni Reynolds. Agad siyang lumabas habang dala ang mana core upang hindi ito makain ni Sylvie. Sa labas, nadatnan niya sina Reynolds at Jasmine. Ipinaalam ni Reynolds na aalis na sina Jasmine at ang Twin Horns para sa susunod nilang quest. Nalungkot si Arthur kahit alam niyang mangyayari rin ito simula nang tumigil siya bilang si Note. Seryosong nagsalita si Jasmine at humiling ng huling training match laban kay Arthur. Siyempre, hindi niya ito tinanggihan. Lumabas silang lahat upang manood kasama sina Alice, Eleanor, Elijah, at Twin Horns. Habang nagche-cheer sina Alice at Eleanor, nagtataka naman si Elijah kung bakit sila maglalaban. Ipinaliwanag ni Adam, Angela, Helen, at Durden na tradisyon ito ng mga adventurer dahil hindi sapat ang lakas ng mana core lamang sa totoong laban. Naglagay si Angela ng barrier upang makalaban sila ng buong lakas. Nang magsimula ang laban, agad sumugod si Jasmine kay Arthur. Walang tigil silang nagpalitan ng espada hanggang mapa-atres ang isa't isa. Muling sumugod si Jasmine at inatake siya mula sa iba't ibang direksyon. Naiwasan iyon ni Arthur ngunit nagulat siya nang sipin siya ni Jasmine sa mukha habang nasa ere. Naalala niya kung gaano nahasa ang kakayahan nito sa loob ng 2 taon bilang adventurer. Muli siyang inatake ni Jasmine ng sunod-sunod na espada. Naiwasan niya ang mga ito ngunit nataman siya ng siko at napaatras. Habang nanunood, sinabi ni Adam na nasa paboritong range ni Jasmine ang laban. Ngunit sinabi ni Reynolds na nagpapainit pa lamang silang dalawa. Sinubukan ni Arthur na lumayo ngunit nahulaan agad ni Jasmine ang kanyang kilos. Habang nasa ere ito, umikot siya at pinuntirya ang mukha ni Arthur. Mabilis siyang nakaganti ng sipa at nagkaroon ng distansya. Inamin ni Jasmine na tama ang naging desisyon niya. Sinabi ni Arthur na nagkamali pa rin siya dahil napunta siya sa paboritong range ni Jasmine. Ipinaalala ni Jasmine na hindi problema ang pagkakamali basta alam mong bumawi rito. Humingi ng paumanhin si Arthur at sinabing hindi niya siya matatalo gamit espada lang kaya gagamit siya ng mahika. Agad nagliyab ang kanyang espada at tinanggap naman ito ni Jasmine. Sumugod si Arthur gamit ang naglalagablab na espada at napaurong si Jasmine. Namangha sina Reynolds at Helen sa lakas niya kahit 11 taong gulang pa lamang siya. Inamin ni Adam na mas malakas na siya kaysa dati. Patuloy na umiwas si Jasmine sa mga fireball habang sinisiguro ni Durden at Angela na matatag ang barrier. Hindi na napapansin ni Arthur ang paligid dahil nakatuon lamang siya kay Jasmine. Napansin niyang pinapalakas nito ang depensa sa mismong sandali ng pag-atake. Makalipas ang ilang segundo, napalibutan siya ng apoy. Maging ang Twin Horns ay nagulat sa dami ng apoy na kaya niyang kontrolin. Sinugod niya si Jasmine at nang harangin nito ang apoy, tumalon siya mula sa itaas. Nagbanggaan ang kanilang espada at muntik nang tamaan ng apoy ang mga nanunood kaya lalo pang pinalakas ni Angela ang barrier. Namangha si Elijah sa lakas ni Arthur na maihahambing na kay Lucas. Ngunit nang mapigil ni Jasmine ang apoy, hindi niya maintindihan kung paano nito nagawa iyon. Ipinaliwanag ni Reynolds na pinawi lamang ni Jasmine ang apoy gamit ang katumbas na puwersa. Dagdag pa ni Helen, miyembro si Jasmine ng Flamesworth family, ang pinakamalakas sa fire magic sa Sapin Kingdom. Naalala ni Jasmine ang unang beses na pinuri ni Arthur ang kanyang wind magic matapos niyang mapatay mag-isa ang isang halimaw. Hindi niya yun nakalimutan kaya gusto niyang seryosohin siya nito.
Nagpalit si Arthur sa lightning magic at muling sumugod. Alam niyang kapag nataman niya ito ng espada ay panalo na siya. Ngunit pinigilan ni Jasmine ang espada gamit ang compressed air nang hindi ito hinahawakan. Pagkatapos ay pinabagsak siya nito. Napagtanto ni Arthur na nahuhulaan ni Jasmine ang lahat ng kanyang galaw. Naalala niya ang kakayahan niyang pigilan ang oras ngunit nagpa siya siyang huwag itong gamitin. Hindi lang espada ang itinuro sa kanya ni Jasmine kundi kung paano mabuhay at makabalik sa mga taong mahalaga sa kanya. Nagbabala siyang nagsisimula pa lamang ang laban. Bigla siyang naghagis ng bag kay Jasmine. Agad itong hiniwa ni Jasmine ngunit pulbos lamang pala ang laman nito. Sinabi ni Arthur na distraction lang iyon. Habang naguguluhan si Jasmine, naghagis siya ng mga bag ng langis at agad sinunog ang mga ito upang mawalan ito ng balanse. Napabagsak niya si Jasmine ngunit gumanti ito sa pamamagitan ng paghagis ng pulbos na nagpamanhid sa katawan niya. Sinabi ni Jasmine na hindi siya mamamatay at pansamantala lang iyon. Kahit nanlalambot ang katawan niya, nagpatuloy si Arthur. Hindi para manalo o pumatay kundi para mabuhay. Gusto niyang ipakita kay Jasmine na kayanan niyang mag-isa. Muling nagbanggaan ang kanilang espada. Umatras si Arthur upang magkaroon ng distansya ngunit agad siyang sumugod muli. Bago siya makalapit, inihagis niya ang espada sa tabi ni Jasmine at gumamit ng apoy upang malito ito. Sa pagkakataong iyon, nailagay niya ang kutsilyo sa leeg ni Jasmine at idineklarang panalo siya. Ngumiti si Jasmine at sinabing gumagamit siya ng tusong paraan tulad ng itinuro niya. Inamin niyang lumakas na talaga siya. Nagpasalamat si Arthur sa lahat ng itinuro niya. Kinabukasan, bago umalis ang Twin Horns, ibinigay ni Arthur kay Jasmine ang Dimension Ring bilang pasasalamat sa nakaraang 2 taon. Nagpasalamat si Jasmine at nangakong ikukwento ang nangyari sa kanilang quest pagbalik niya. Hiniling din niyang ikwento ni Arthur ang buhay niya sa akademya. Nagyakapan silang dalawa bago tuluyang nagpaalam ang Twin Horns. Napansin ni Elijah ang malungkot na ekspresyon ni Arthur habang pinapanood silang umalis. Naisip ni Arthur kung ano kaya ang nangyari kung hindi tumakas si Lucas noon at kung naging mas mapagpatawad siya. Tinanong niya si Elijah kung sa tingin nito ay pwede sana silang naging katulad ng Twin Horns. Ngunit tahimik lamang sinabi ni Elijah na huli na ang lahat ngayon. Alam iyon ni Arthur, ngunit nalungkot pa rin siya.